الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Mga kapatid, mga sister sa Islam, dugtungan natin ang ating pagbasa sa kitab na ito na Al-Aqida At-Tahawiyah. Ang ating babasahin ngayon ay ang number 87. والإيمان هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره وحلوه ومره من الله تعالى. Ang iman. Ano ang dapat na paniwalaan natin ng buo na hindi maaring magkaiba dito ang paniniwala ng mga Muslim sa mga bagay na ito, dahil ito ang haligi ng iman na kinakailangan na maging ganap ang paniniwala at pananampalataya ng isang Muslim sa mga bagay na ito. At hindi maaring matanggap dito ang paniniwala na hindi ganap, hindi naging 100%. Dahil ito ang mga haligi ng iman. Una sa mga bagay na ito ay huwal imanu billah, ang paniniwala, panampalataya kay Allah. Obligado na paniwalaan, manampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala. At magiging tama ang ating pananampalataya kay Allah kapag isinagawa ng isang Muslim ang tinatawag na tauhid, ang kaisahan ni Allah subhanahu wa ta'ala. At magiging tama ang pagsagawa natin sa kaisahan ni Allah kapag pinaniwalaan natin ang tatlong uring tauhid na natalakay natin. Sa una. Pangalawa, wa malaikatihi, at ang kaniyang mga malaika, ang mga malaika ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kinakailangan na ganap ang ating paniniwala at pananampalataya na si Allah ay may mga malaika na kaniyang nilikha. Ang mga malaika na ito ay nilikha ni Allah mula sa liwanag. At ang mga malaika na ito ay hindi sila gumagawa ng mga maasiya. Hindi nila sinusuway si Allah subhanahu wa ta'ala sa kaniyang mga utos. At isinasagawa nila ng ganap ang mga utos ni Allah subhanahu wa ta'ala sa kanila. At sila ay walang katangian na isa man sa mga katangian ni Allah subhanahu wa ta'ala. Sila ay hindi kumakain, hindi umiinom, hindi nag-aasawa.
Ito ang mga malaika ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kung ano man ang ipinag-utos ni Allah sa kanila, yun ang kanilang isasagawa. Dahil dito, hindi maaari tayo manalangin sa kanila. Kahit anumang uring samba ay hindi maaring ihandog, ialay sa mga malaika. Kabilang sa mga ibada ay ang pagdua. Dahil ito ang pagdua ay hindi maaring ihandog, ialay o kaya hindi tayo maaring manalangin sa kanila. Kahit anong bagay ay hindi natin maaring hilingin mula sa mga malaika. Dahil sila ay hindi mga Panginoon at walang katangian nila na isa man sa mga katangian ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ang kanilang ginagawa lamang ay ang mga bagay na ipinag-utos ni Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil dito kung tayo ay mananalangin, kay Allah tayo manalangin. Wa kutubihi. Pangatlong haligi ng iman ay ang pananampalataya sa mga kitab ni Allah. Ang mga kitab ni Allah, ang dami ng mga kitab ni Allah ay walang nakakaalam dito. Sa dami ng mga kitab, dami ng kaniyang kitab na ibinaba, maliban lamang si Allah subhanahu wa ta'ala. Ngunit, ang nalalaman natin sa mga kitab na ito ay ang 5 kitab. Ito yung Suhuf Ibrahim, at Taurat, at Injil, at Zabur, at Quran. Ito ay obligado na panampalatayaan natin, paniwalaan natin na ang mga kitab na ito ay kabilang sa mga kitab ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ang mga kitab ni Allah subhanahu wa ta'ala ay ito ay kaniyang salita. Hindi ito likha. Hindi ito kabilang sa kaniyang mga nilikha dahil ito ay kaniyang salita. Na ang salita ay kabilang sa mga katangian ni Allah, mga sifat ni Allah. Na ang kaniyang katangian at that ay magkapareho. Kung ang kaniyang that ay hindi nilikha, ganun din ang kaniyang mga sifat na hindi nilikha. Dahil ito ang kaniyang mga salita ay hindi nilikha. Dahil ito ang Quran ay hindi nilikha. Pero ang mga kitab na ito ay lahat ito nabago at nawala maliban lamang sa Quran. Maliban lamang sa Quran. Dahil dito ang ating paniniwala sa mga kitab na nasa kamay ng mga tao na sinasabi nila na ito ang mga books, mga kitab na ibinaba ni Allah, kagaya ng Injil, kagaya ng Taurah, ay ang ating paniniwala dyan ay hahatiin natin ng 3 bahagi. Unang bahagi sa mga kitab na ito na nasa kamay ng mga tao ngayon ay sinang-ayunan ng Quran at sinang-ayunan ng Sunnah. Ang mga bagay na ito na sinang-ayunan ng Quran at Sunnah ay paniniwalaan natin na ito ay kabilang sa mga
salita ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pangalawang bagay na nasa mga kitab na yan ay pinagsinungalingan ng Quran at ng Sunnah ng propeta na ito ay hindi salita ni Allah. Kagaya ng Trinity, ang mga bagay na ito ay obligado sa atin na paniwalaan natin na ito ay hindi kabilang sa mga salita ni Allah, kundi ito ay naidagdag sa mga kitab na ito, ipinasok sa mga kitab na ito. Pangatlong bahagi sa mga kitab na ito ay walang sinabi ng Quran at walang sinabi ng Sunnah tungkol sa mga bagay na ito. Hindi pinagsinungalingan ng Quran at hindi niya sinang-ayunan ang mga bagay na ito. Walang sinabi ng Quran at walang sinabi ng Sunnah. Ang mga bagay na ito ay hindi natin ito papakawalan at hindi natin ito patatatagin. Hindi natin sasabihin na ito ay hindi kabilang sa mga salita ni Allah at hindi natin sasabihin na ito ay kabilang sa mga salita ni Allah. Ganun. Kung itatanong sa atin, ano ba ito? Salita ni Allah? Ang sasabihin natin, hindi natin alam kung ito ba ay kabilang sa mga salita ni Allah o hindi kabilang sa mga salita ni Allah. Kasi kapag pinakawalan natin, tinanggihan natin, kailangan mayroon tayong dalil. Kung pinapaniwalaan natin naman na ito ay kabilang sa mga salita ni Allah, ay kailangan na mayroon tayong dalil. Ano yung dapat na maaring maging basihan natin? Ang Quran lamang at Sunnah. Pero walang sinabi ng Quran at walang sinabi ng Sunnah. Dahil dito, wala tayong sasabihin dyan. Ngunit, paniniwalaan natin na ang mga kitab na ito ay nailihis sa katotohanan. Napakaraming bagay na nailihis sa katotohanan at naipasok sa mga kitab na ito. Pangatlo, pagbaba ng Quran ay naabulis ang mga kitab na yun. Hindi natin maaring isagawa. Ang maaring isasagawa natin ay ang Quran lamang. Dahil dito noong panahon ng propeta sallallahu alaihi wasallam ay nakita ng propeta si Umar o ang isa sa kaniyang mga sahaba na may bahaging Taurah na binabasa niya. Nagalit ang propeta sallallahu alaihi wasallam. Sabi niya, Umar, bakit mo yan binabasa? Kung nandito si Musa alaihi salam, hindi pa namatay, obligado sa kanya na sumunod sa akin. Ang kaniyang itaguyod, yung Quran. Dahil dito, ang mga nasa kitab na yon ay hindi natin maaring isagawa dahil ito ay inabulis ng Quran. Yan o kutubihi. Ang katanungan naman, bakit ito hindi pinangalagaan ni Allah? Pinapangalagaan ni Allah ang kaniyang mga books maliban sa Quran. Ang sagot dyan dahil ang mga kitab na yon na ibinaba ni Allah tulad ng Taurah ay kitab ng isang kaum. Kitab ng mga Bani Israel, hindi pangkalahatan sa lahat ng mga tao. Yun, unang dahilan. Pangalawang dahilan, dahil ang mga kitab na yon ay inaabulis, may mga kitab na nagsisibabaan. Ibinaba ni Allah.
Dahil ito, hindi niya ito pinapangalagaan hanggang ngayon. Ang Quran naman ay pinapangalagaan niya ito na hindi kayang baguhin ng mga tao. Kasi dapat ito paniwalaan natin. Obligado na paniwalaan natin na ang Quran ay walang nabago at hindi ito mababago at hindi ito maililihis. Dahil ito ay pinapangalagaan ni Allah. Dahil ang Quran ay siya ang huling kitab at siya ang kumpletong kitab. At lahat ng mga kabutihan na nandoon sa mga kitab na yun na ibinaba ni Allah, lahat ng mabuti na nandoon ay nandito sa Quran. Dahil dito, isa ito sa mga dahilan bakit niya ito hindi pinapangalagaan ang mga kitab na yun kasi lahat ng mabuti na nandoon ay nasa Quran. Yan, warusulihi, pang-apat na haligi ng iman ay ang paniniwala sa kaniyang mga rasul ng ganap. Paniwalaan natin na ang lahat ng kanilang ipinarating ay totoo at makakatotohanan at liwanag at gabay. Walang nakakahigit sa kanilang mga katuruan. Yan. Hindi maaring maging Muslim ang isang tao kapag hindi niya pinaniwalaan ang isa sa mga propeta ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kagaya ni Ibrahim, kagaya ni Isa alayhi salam. Obligado sa atin na mahalin natin ang mga propeta. Lahat ng propeta, ibigin natin, irespeto natin sila, igalang natin sila. Panglima, wal yawmil akhir, ang pananampalataya sa kabilang buhay. Ang kabilang buhay ay magsisimula sa pagkamatay ng isang tao. Magsisimula sa kamatayan. Dahil ito, obligado na paniwalaan natin ang kamatayan. Ang mga nangyayari sa mga libingan, ang mangyayari sa paggunaw ng mundo, ang paraiso at imperno, ang mga biyaya, mga gantimpala ni Allah sa paraiso para sa mga mu'min, ang mga parusa ni Allah sa mga kafir, ito ay lahat wajib na paniwalaan natin ng ganap. Pang-anim na haligi ng iman ay al-qadar, paniwalaan ang qadar, tadhana. Ano yung tinatawag na qadar? Ay ang pagkasulat lahat ng lahat ng mangyayari. Ay naisulat ito lahat. Dahil ito ay alam ni Allah ang lahat ng mangyayari. Dahil ito nakasulat. Mabuti man o masama. Ito lahat nakasulat. Kung ano man ang mangyayaring mabuti ay ito ay nakasulat. Kung ano man ang mangyayaring masama ay nakasulat. Na ito ay hindi magbabago at ito ay hindi mahaharangan. Kung ano man ang tatamang mabuti sa mundo na ito o kaya sa isang tao, ay lahat ito nakasulat bago mangyari. At lahat ng masama na tatama sa mundong ito o kaya tatama sa isang tao o kaya tatama sa isang lugar, lahat ito ay nakasulat na hindi ito mahaharangan at hindi ito mababago. Walang makakaharang dito. Lahat ng mabuti. Wa hulwihi wa murrihi, matamis man o mapait. Lahat ng matamis.
kagaya ng mga kasiyahan, kaligayahan na mangyayari sa mundong ito at sa isang tao ay lahat ito nakasulat, wa murrihi at lahat ng mapait, mahirap, kahirapan na mangyayari. Lahat ito nakasulat. At lahat nito ay galing kay Allah. Kung ito ay nakasulat dahil siya kaalaman ni Allah, hindi mula sa ibang bagay, hindi mula sa ibang bagay. Kung ito ay mula sa kaalaman ni Allah subhanahu wa ta'ala lahat. Ang pagkasulat ng lahat ng bagay. Walang isang bagay na nakasulat na hindi alam ni Allah na ang nakakaalam dito ay ang isang malaika. Kasi ang qadar ay naisulat ito bago likhain ang lahat. Bago likhain ang paraiso, ang impyerno, ang mga langit at lupa, at mga malaika at mga jin, bago ito likhain ay naisulat na ang tinatawag na qadar. Dahil dito ay lahat mula kay Allah, lahat manggagaling kay Allah subhanahu wa ta'ala, walang isa man na sa kanya galing ang isang bagay na naisulat sa qadar. Walang isang bagay na naisulat sa qadar dahil ito ang kagustuhan ng isang bagay na isulat doon. Dahil ito, lahat ito galing kay Allah subhanahu wa ta'ala. Mga kapatid, mga sister, hanggang dito lamang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.